Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa tanong na bakit ko ikukumpara ang sarili ko sa iba? Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, naisip mo na ba kung bakit minsan mas nakikita natin ang tagumpay ng iba kaysa sa sarili nating progreso? Yung parang akala natin na wala tayong achievement kasi nga nakikita natin yung ibang tao na meron sila na wala tayo. Lalong-lalo na ngayon na napakadali para sa atin na tingnan yung achievement ng iba dahil sa social media, na makakita mo na yung classmate mo dati ay meron ng ganito, yung kaedadan mo sa social media ay ang dami-dami ng achievement kaysa sa'yo, at nakukumpara mo yung sarili mo dun. At minsan parang nai-invalidate mo na meron ka rin palang na meron ka rin palang nagawa sa buhay, meron ka ring achievement din naman. So, ngayon, ah, tanungin natin yung sarili natin kung kanino ba natin madalas ikinukumpara ang sarili natin? For me, ah, yun nga, hindi naiiwasan na makumpara natin yung sarili natin sa ibang tao, lalong-lalo na, ako na nakikita ko rin yun sa sarili ko na minsan yung mga kaedadan ko, mga classmate ko dati, ang dami ng achievement, at ako nandito na hindi alam kung magiging successful ba sa kung ano yung gusto ko. But now, ah, yun nga, dun ko nako-compare yung sarili ko dun sa mga classmate ko, dun sa mga kaedadan ko sa social media, na ang dami na nilang na-achieve sa buhay nila, at nakikita natin may proof sila na ginagawa nila yun. And I think naman, and that is nakaka-proud. But kung titignan, para sa akin, kung titignan ko yun, hindi ako maggo-grow. Mangyayari lang, magseselos at magseselos ako dun, at kahit ano yung gawin ko, kung yun yung titignan ko at hindi ko titignan kung dapat, kung ako hindi ko titignan yung sarili ko, na dapat ang tinitignan ko kung may improvement ba ako kahapon o wala. Kasi kung may improvement ako kahapon, mas maganda yon kaysa tignan ko yung achievement ng iba na hindi naman makakaapekto kung magiging successful ba ako or hindi, 'di ba? So ito, ano ang nararamdaman ko kapag may mas magaling, mas mayaman, o mas successful kaysa sa akin? Ah, Alam mo, ako minsan yung magaling siguro. Kasi dun naman sa mayaman, dun sa successful kaysa sa atin, wala akong problema dun, eh. Ang hindi naman problema, pero yung wala akong nafi-feel kapag yung mga taong mas mayaman sa akin, mas successful kaysa sa akin, wala akong nafi-feel. Pero kung yung tao mas magaling sa akin, naa-amaze ako dun sa tao. Like yung tao na 'to ay ang galing-galing niyang sa bagay na ito, nakaka-amaze yun. And one time, meron akong junior student sa CE na sobrang focus niyang mag-study. Nasa musala kami, nasa simbahan kami nasa masjid kami, at nag-i-study siya doon 'pag break time, at makita ko na naka-focus siya masyado doon sa pinag-aaralan niya, and naa-amaze ako dun, naa-admire ko dun, na parang sinabi ko, "Dapat ganyan din ako." Yun yung nafi-feel ko na
dapat gano'n din ako. Kasi parehas lang kami ng time. Ang tali-talino niya, ang galing-galing niya sa bagay na 'yun, nakaka-amaze na parang gusto ko rin maging gano'n. Not in a zealous way na pero nai-eager ako, nakaka-eager na maging gano'n din. Parang namo-motivate ka na gayahin yung tao na yun. And marami rin akong mga tao na naa-amaze talaga ako. During our review, um, meron akong classmate na sobrang batak din mag-study. And nagsusulat talaga siya, meron siyang proof na nag-i-study talaga siya and nakaka-amaze. And ang nangyari sa akin, ginawa ko yung study routine niya, ginaya ko. So, pero hindi pala ako hiyang dun. But still, nakaka-amaze yung mga tao na magaling. Pero dun sa mayaman, wala naman akong nararamdaman, wala naman akong, kung mas mayaman ba 'to sa'kin kasi siyempre hindi ko naman kayang magpayaman, na kasi yung ibang mayaman, pinanganak silang mayaman. Yung ibang successful pinanganak na yung mga parents nila na successful, pero dun sa magaling, dun tayo makakabawi na puwede tayong maging magaling. So dito, ano ang mayroon ako ngayon na ipinagdasal ko noon? Ah, yung meron ako ngayon na ipinagdasal ko noon, siguro yung hindi ko naman siguro pinagdasal, pero yung sa sarili ko. Siguro ang pinaka-thankful na lang ako na meron ako ngayon is I have a supportive parents na kahit ano yung mangyari, suportado sila. Sila yung mga parents na ang gaan-gaan ka kasama. Yun ang makaka-vibes mo, hindi ka nila pine-pressure. Although may pressure din naman, but in a way na hindi ka parang magiging depressed doon kasi ipu-push ka lang nila and nakaka-grateful yung parents na gano'n. Yun know, gano'n yung parents ko and I'm very thankful to Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila yung naging parents ko. Hindi man sila, ganoon kayaman, but in terms of yaman sa pagmamahal, nandun yun. At yaman sa suporta, nandun yun. And siguro, ang isa din sa pinaka-thankful ako sa parents ko is yung advices na binibigay nila sa amin. At kami yung parang dalawa lang kami ng kapatid ko and kami yung parang princess treatment. Dapat ganitong oras hindi ka na ah, lalabas ng bahay. And dati hindi ko na-appreciate pero ngayon ah, nagiging nakaka-appreciate na din kasi nalayo tayo doon sa mga bagay na hindi dapat gawin ng isang bata kasi maliligaw siya kapag ginawa niya yun, lalo na yung pagbubulakbol. And yun yung thankful talaga ako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagkaroon ako ng parents na gano'n. And dito, ah, kung hindi ko ikukumpara ang sarili ko sa iba, paano ko susukatin ang pag-unlad ko? Siguro kung hindi ko ikukumpara ang sarili ko sa iba, ah, susukatin ko yung sarili ko sa kung bet kung mas better ba ako ngayon o kahapon. Kasi kung mas better ako kahapon, kasi kung mas better ako ngayon kaysa kahapon, achievement na yun para sa akin. And siguro, ang isa din para gawin yung bagay na yun ay magkaroon ng reflection na isusulat mo dun. And I have a reflection, you know. Ito yung reflection ko. Kita, ayan. Ayan. Anong reflection dito? Wait lang. Ayan. Anong reflection dito? And sinusulat ko yung journal ko yung konting sentence lang para hindi naman ako
ma-burnout na gagawin ko yun everyday. Sinusulat ko yung daily journal. Then, kung meron ba akong nagawa ngayong araw at ano yung dapat kong gawin pagka next day. And kapag bukas, yung mga gagawin ko dapat i-check ko yun kapag hindi ko naman nagawa, i-text ko. And sasabihin ko naman kung ano yung dapat kong gawin. And meron din akong mga bad habits. And kapag nagagawa ko ng bad habits, ginagawa ko, um, dapat sinusulat ko yun at dapat hindi ko na yung gagawin pagka next day. So ito, ano ang natutunan ko? Ah, siguro natutunan ko na hindi mo dapat ikumpara yung sarili mo sa iba. Kasi meron tayong um, iba't ibang experience, meron tayong iba't ibang risk, meron tayong iba't ibang destiny, no? Na hindi mo dapat ikumpara yung sarili mo sa iba. So siguro ang kailangan mo lang gawin ay i-improve yung sarili mo, mag-invest ka sa sarili mo. What I mean invest is be good with yourself. Magbasa ka ng libro, magkaroon ka ng skill, kung ano yung career mo. If you want your career, i-pursue mo. Pero kung hindi, kasi hindi naman lahat ng career na pinag-aaralan natin ay yun talaga yung gusto natin gawin. Pero kung hindi mo gusto, hanapin mo yung bagay na gusto mo, na yun yung kapag ginawa mo yun, ah, parang masaya kang gawin yun, na parang hindi ka nagtatrabaho. And for me, siguro gusto kong i-pursue yung civil engineering. But, uh, and I hope na maging magaan yun para sa akin. And isa rin sa pinakagusto ko is magturo talaga. Magturo talaga. Not in a way na magtuturo ng engineering, but in a way na magturo in terms of religion. You know, I, I dream of becoming a ulama. But, yun nga, siguro, hindi lahat ng gusto natin matutupad. Ano? Ah, yun yung natutunan ko na isa. So, dito, isa din sa natutunan ko is yung nakikita natin sa social media. Minsan, ah, highlights lang yun ng ibang tao. Hindi natin alam kung ano talaga yung outside that reels, di ba? Hindi natin alam kung ano yung experience nila. And hindi ko sinasabi na hindi nila dapat ipakita yun. Kasi nga, kung gusto nilang ipakita yun, then go. Kasi minsan, they really need to show what make them happy to people, to inspire, to motivate people din. But minsan nakakita ng tao na, uy, di ba? Parang ginagawa niya to para. But hindi. Siguro gusto nila makamotivate, ma-inspire yung ibang tao na to, to really be successful din and really move forward. And isa pa dito na natutunan ko din, ang pagkukumpara ay maaaring maging dahilan para makalimutan ko ang mga biyayang mayroon ako. Siguro yun yung pinaka the best na dapat hindi natin ikumpara yung sarili natin. Kasi kapag bilangin natin yung mga blessing na nasa atin, magiging thankful tayo. Meron ngang kasabihan na wag mong tignan kung sino yung mas mataas sa'yo. Tignan mo kung sino yung mas mababa sa'yo kasi magiging thankful ka doon. Tignan mo yung katawan mo ngayon. Oh, you have the eyes. You know, meron kang mata. Meron kang mata. May mga tao na walang mata. And be thankful na meron kang mata. May mga tao na hindi nakakakain. Ikaw nakakakain ka. Be thankful for that. May mga tao na walang paa, hindi sila nakakalakad. At ikaw, nakakalakad ka ng mabuti. Di ba? And be really thankful for that. You know, kung bibilangin mo ang blessing na nasa iyo, hindi ka dapat magreklamo kasi ang dami-dami mong blessing na nasa sayo. Hindi mo lang yung makita kasi busy ka.
na ikumpara yung sarili mo sa mas mataas sa'yo. Tignan mo yung nasa baba mo and you will be thankful. Mark my word. So, move on tayo. So, ito, isa pang natutunan ko ay ang tunay kong kalaban ay ang dating bersyon ng sarili ko. So, ito yung ah, kalaban talaga natin na dapat hindi natin dapat i-compare yung sarili natin sa iba kasi meron yung silang sariling struggle eh. Pero i-compare natin yung sarili natin sa version natin kahapon. Dapat kahapon mas better tayo ngayon. Mas better tayo pagbubukas, mas better tayo. At if ever na mag-sleep man tayo sa mga days na yon, then bumangon ulit and be the person you want to be. You know, act the person you want to be. Hindi yung susuko ka na, akala mo kasi ang dami-daming meron kang habits na hindi mo matantanan, you know, ang pinaka the best way na maaalis yung habits na yun is just make wudu, go to the masjid, pray to Allah, cry to Allah, and really repent to Allah subhanahu wa ta'ala at makakita mo na hindi ka pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. You know, be sincere. Be sincere. Be sincere sa sarili mo. Huwag mong gawin na lagi na lang na parang gagawan mo na lang ng masama yung sarili mo. Na hindi mo na you know, sisirain mo yung sarili mo dahil lang sa mga bagay na ganun. Mas malakas ka dun. So, be, you know, be brave. Be brave, no? So, dito. Dito na tayo sa, ano to. Paano ito malalampasan? So, paano natin malalampasan yung pagkukumpara? Siguro, yun nga, pag gusto nating malampasan ito, wag nating i-compare yung sarili natin sa ibang tao. I-compare natin yung sa kahapon na version natin. At kung ano man yung nasa atin, maging kontento tayo doon. Not ibig sabihin na makontent na wala ka nang gagawin, hindi ka na mangangarap. But kung ano yung nasa iyo ngayon, be content with that. At kung meron kang gusto, kunin mo yun sa mabuting paraan, hindi sa masamang paraan. And dito na tayo. Sabi sa Quran, uh, ano to, verse to? Quran 4:32. Ito. Surah An-Nisa, aya 32. Sabi dito, basahin ko lang yung verse. Wait lang guys ha. Be patient. Surah An-Nisa, aya 32. So, yung ganito. So, dito. Basahin ko lang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. Meron dito sabi dito. Hindi ko na ita-translate yung translation ng iba, but ita-translate ko lang yung konti lang. At huwag ninyong hangarin ang mga bagay na ipinagkaloob ng Allah sa iba ng higit kaysa sa inyo. So sa English nito, and do not wish for that by which Allah has made some of you exceed others. For men is a share of what they have earned, and for women is a share of what they have earned. And ask Allah for His bounty. Indeed, Allah is ever of all things knowing. So, wag mong hangarin yung meron ang ibang tao. But make dua to Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung gusto mo. No? At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kahulugan nito, hanapin nyo na lang,
But sa kahulugan na lang yung, babasahin ko dito, "Tumingin kayo sa mga mas mababa sa inyo." Hindi ganito yung pagsasabi ng Rasulullah, Arabic yun, pero meaning niya lang 'to. So, tumingin kayo sa mga mas mababa sa inyo sa mga bagay ng mundo. Ito yung sinasabi natin kanina. At huwag sa mga mas mataas sa inyo upang hindi ninyo maliitin ang biyayang ipinagkaloob sa inyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinagkaloob sa inyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, tingnan mo yung mas mababa sa'yo, huwag kang tumingin dun sa mas mataas sa'yo. So, dito, ito na yung closing natin. Ang problema sa pagkukumpara ay hindi nito pinapabilis ang pag-unlad natin. Hindi natin 'to pinapabilis yung pag-unlad natin. Madalas, ninanakaw lamang nito ang ating kapayapaan. Naalis yung peace of mind natin dahil sa pagkukumpara. Kaya huwag nating ikumpara yung sarili natin. Ang mas mahalagang tanong ay hindi kung mas magaling ba ako sa iba. Ang mas mahalagang tanong, mga kapatid, ay kundi kung mas mabuti ba ako kaysa kahapon. Mabuti ka ba kaysa kahapon? That's the Yun yung mahalaga. So, ito yung tanong ko sa future self ko. Natutunan ko na bang pahalagahan ang sarili kong paglalakbay kaysa ikumpara ito sa paglalakbay ng iba? Kung tanungin natin yung mga sarili natin ng gano'n, yun na lang. Wa ilal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.